Hi guys! So, welcome to the very first episode of Dare Talks. Would you dare to talk? My podcast. So, syempre, ang pinakaunang guest natin ay ang number one supporter ko, ang aking mother. Hello. So, ayun. Kamusta ka naman, Mami ka? Eto, Kamusta? ngarag. Dahil tayo nag-set up ng lahat ng to, at saka, ang tagal din itong prosesong pinagagawa sobrang natin. tagal. Parang mahigit 2 months na bago mag-start yung first episode namin. Wait lang, paano ba nag-start na naisip mo mag-podcast? Nung, di ba pauwi tayo galing Batangas, Oo. bigla na lang ako nakisip, what if mag-podcast ako na about Gen Z, na mga kaedad ko, kasi wala pang ganun puro matatanda pa lang So, para naman makita nyo, di ba, kung ano perspective namin, mga teenagers, mga Gen Z. Speaking of Gen Z, ang first topic natin ay Gen Z versus millennials. Bata versus Grabe naman, not so bata. sampal mo ka ng katotohanan. So, i-discuss mo din bakit Dare Talks yung naisip mo. Dare Para alam nila Talks. kung ano ibig sabihin ng dare. So, simple lang. Dare, di ba? David, tas Remo, Dare Talks. Ganun lang kasi. Would you dare to talk? Di ba? David Remo Talks, Dare Exactly. Talks. Magsasalita ka ba sa podcast? Would you dare to talk? Oh, Yes. di ba? So actually, totoo naman yun. Nung nag-drive ako napag-usapan namin ni David na, oo nga wala pang gumagawa ng ng mga Yung bagets. podcast 19s, Oo. wala pa. Since bakasyon ka, so ang dami mong time mag-isip. Yes. Yun nga, malapit na nga yung pasukan Next month na lang sa sobrang procrastinated na nitong Oo. podcast. Next month na lang yung pasukan. Pero at least, natuloy na, finally. Kesa hindi. Grabe. Pati itong set na to, talagang pinaghirapan mo Kinakabahan to, na nga ako sa college Ba't ka kinakabahan? Hindi, kasi parang may experience ko na yung adult life. Di ba, matututo na ako mag-commute. Nagko-commute ka ba dati nila? Oo naman, pati sa dubbing. Diyos ko, ang tagal ko nagko-commute. For the longest time, nagko-commute ako sa dubbing, tsaka pati sa school. Jeep, ganyan. Tapos lakad, nakakapagod. Nakakatakot ba? Kasi ako, wala. Makikipag-socialize na naman ako, panibago mga kaibigan, mga nakakatakot na teacher. Nakakatakot ba yung First day, first week, ganun, first year? Parang, siguro as someone na na hindi friendly, like me. Tahimik lang kasi ako, nonchalant sa school. Kasi ikaw, friendly ka naman, so feeling ko makakakuha ka ng maraming friends. Pero ako, dahil nung college ako, talagang mahiyain ako at di ako nakikipag-usap, mahirap talaga for me. Pero feeling ko kaya mo naman yan, tsaka isipin mo na lang na na ilang years lang na. Ilang years ka ba? 5 years, Mika. Kasi architecture Mm-mm. Pero magiging 4 years lang, kasi trisem kayo Actually, recently nga, nakita ko na yung schedule ko. So, nakita mo na? Oh. 8 to 10. Oh. Tapos yung susunod na class ko, 12. 1. Halos ang katambay. So, meron akong OMG. 3 hours. Yun nga, sabi sa akin, matututo na daw akong gumalagala. Ayan. Nako. Magsisimula na. Mana talaga ako sa ina ko So, huwag kang masyadong gumala kasi gagastos ka So, maubusan ka ng pera. Hindi kasi, But anyways, hindi ko alam yung difference ng college ngayon sa college noon Kasi hindi ko naman alam kung ano mga ganap sa inyo Pero yan ang i-compare natin ngayon, di ba? sige, compare Gen natin. Z versus millennials. Sige, compare mo natin. Kasi wala akong experience sa college. So, high school na lang. High school. Noon, kami. Kayo. Okay, sige. Compare natin yung high school nyo ngayon sa high school namin. Ano ba? Ganun din ba ka-scary yung mga teacher? Paano kayo nag-aaral? Ayun. Kasi wala kayong mga gadgets ng araw Ayun, ang galing. Wait lang, nangopya ka na ba? Yun totoo. Guys, huwag niyong gayahin. Huwag niyong gayahin. Hindi Maganda kasi ba ako sa camera mo? Kasi, minsan. Minsan. Uy, aminado naman ako na once upon a time, nangopya ako. Aminado din ako na... Lumilipad din yung papel mula sa harapan hanggang likod. Hindi, iba Umiikot sa amin. Ano sa'yo? Sa'yo na Ano style lumilipad. ako? Sa amin, kunyari, di ba may kaharap ako. Oh. Kasabot ko na. Hindi, kunyari. Bad yan, David. Nanay mo ako. Hoy! Ito ang mahirap sana Guess mo yung nanay mo Nalalaman kayo Tapos ang makalokohan podcast, yari na ako kunyari may nahulog siya, tapos usog niya konti yung paper niya. Gano'n. Kunyari may nahulog. Ganun ako. Ayos din. Tapos meron pa may isang time, lahat kami sa kantin. Buong class, Mika, nagkopyahan. Ganun nakalala ngayon. Lahat kami nagkopyahan sa lamesa. Tapos yung teacher namin,
And nag-iikot kasi teacher sa amin so nakatingin lang siya, nakagano'n. Hindi namin napansin, ganyan pala ginagawa nyo. Nahuli kayo? So sabi niya, hindi na ako magbibigay ng assignment sa inyo. Ayan. Bahala na kayo. Yan. Pero alam mo, masaya high school life. Ako kung papipiliin ako, kung college life ba ang gusto ko or high school life, high school talaga, the best. Oo nga, wala ka pa nga sa college. Hindi, kasi alam mo, Mika, nag-enjoy ka nung high school mo no? Parang, namimiss ko na yung high school ko. Kasi sa college, iba-iba daw yung class na pupuntahan mo. So, iba kayo napapasok. Marami kang makikilala. Iba-iba classmate mo. Pero sa high school kasi, lahat kayo sa isang kwarto lang. Oo, talagang attached kayo sa bawat isa. Wala, namimiss ko din ako din. Namimiss ko, high school friends! Nasaan na kaya? Ba't na tayo nagkikita? Alam mo yun naman. Loner kami ka. Ha? Mga pala wala akong friends. Akala ko ba wala kang friends? Hindi, alam mo, lately na lang ako nagkaroon ng tropa. Kasi yung mga high school na classmates ko before, ngayon kami nagkakabanding. Like, yan sila, Badet, Ate Badet, si Julius, si Ervic. Di ba na? Si Ervic nakakasama mo sa ano, di ba? Si Ervic high school? Akala ko college. Anong college? High school kami. Magkababata kami noon. Wow. So, lately kami lumalabas together. Kasi nung high school kami, wala kami mga time sa labas-labas. Siguro ako lang kasi hindi ako pinapayagan. Wala talaga, puro ako takas. Akala ko ba tumatakas? Nag-skip ka pa? Yun nga, tumatakas lang ako, pero paunti-unti. Paano mo gagawin yun araw-araw, di ba? So, ngayon lang ako nagkakaroon ng time ng reconnection sa mga high school classmates ko. Ngayon, kumbaga, nagbabanding na kami. Late bloomer kasi ako dahil mahigpit si mami, di ba? Nahuli ka na bang tumakas? Nahuli na ba ako? Parang hindi pa. Hindi pa yata. Ay, oo, wait lang, oo. Nahuli na pala akong tumakas. Yun yung nasampal ako. Ang lakas ng sampal. Sobrang lakas ng sampal. Oo, kasi ganito kalokohan ko before. Ang ginawa ko nun, since hindi ko na talaga alam kung paano ako tatakas, sabi ko walang-wala na to. Hindi ko na alam kung paano. Kasi hindi ako pinapayagang mag-sleep over. Hindi ako pinapayagang magpunta sa classmate kahit gagawa lang ng projects. Kasi wala lahat. So, ang ginawa ko, aga ko gumising, 6:30. Kasi 7 pasok namin eh. So, naka-uniform na ako. Pero sa bag ko, mayroong civilian na. Mayroon akong outfit pang mall. Yan. So, dala-dala ko yon. Sabi, sige mami, bye-bye. Lumabas na ako ng naglakad-lakad ako banda doon. Malapit lang kami sa school, pero hindi na ako nakarating ng school. Biglang liko ako. Tapos, minute ko na doon yung friend ko nag-aantay. Si Darwin, yung best friend ko ng time na yun. Nag-mall na kami. Inintay namin yung opening ng mall ng 9 a.m. And it feels so good. That time, nung time na yun, sabi ko, sobrang saya. Kasi para akong magkaroon ng freedom. Di ko ito nararanasan. So, ang saya-saya ko. Pero pag uwi ko, boom. Pagkarating ko ng bahay, pak! Sabi ko, iyak talaga ako noon. Ang lakas pa naman ng kamay ni mami. Kalakasan niya yun eh. Tapos sabi niya, saan ka galing? Hindi ka pumasok. Tumawag ako sa classmate mo. Hindi ka daw pumasok. Tapos alam mo, yung classmate namin na yon, si Marian, napalangalanan ko na, matalino yun sa school. Sabi ko, nagtampo talaga ako. Sabi ko, bakit sumbongera ka? Sinumbong mo sa nanay ko na wala ako sa school. Sabi niya, tinanong ako wala nga naman siyang alam. So, syempre, magsasabi lang siya ng totoo. So, yun. Magmula noon, parang bad shot na din yung friend ko. Kasi nga, parang dahil sa kanya, nagagala ako. Ganon. So, ang hirap din talagang tumakas. So, wag niyong gagawin. Hintayin niyo na lang yung right time. Gusto ko ikwento kasi hindi ko alam kung ano eh. Ano? Yung ako pa yung dahilan mo para tumakas. Ako? Parang dati kasi may kasama tayo, tumatakas ka. So sinama mo ko one time. Tapos, oh my God! Tago mo ko sa likod ng kotse ba yun? Iba naman yun! Wait lang! Matanda na si Mami ka noong time na yun. Parang hindi na siya college, pero tumatakas pa rin siya. Bakit ako tumakas nun? Kasi si Mami ay tayong paalisin yata. Pinagtago mo ko sa kotse. Parang, bata ka pa noon. Parang 4 years old ka nun, di ba? Or 5. Mm-hmm. Bakit nga ba? Hindi ako makaalis ng gabi. Biglaan kasing alis yun. Si Mami maurirat. Mm-hmm. So, sabi ko, kunyari na lang basta hindi ko na maalala yun, promise. Buti na lang ako, hindi na. So, yun. No. Tumakas ka ba? Hindi ka tumatakas kasi hindi ako mahigpit. Tigilan mo. Kasi kasi sa aming mga Gen Z ngayon, bihira na lang yung takas. Parang nag-switch na. Hindi na paalam. Bigla na lang kami magsasabi. Napansin mo ba? Kapag nagpapaalam ako, hindi kasi na paalam, sasabihin ko, Mikalis ako. Hindi kasi nagpapaalam ka naman sa akin. Ako naman walang problema, basta alam ko kung saan at sinong kasama mo. Mm-hmm. Kasi very particular ako sa mga nakakasama mo. Ayoko nung hindi ko alam. Wala akong idea. Tsaka, gusto ko kilala ko yung friends mo. Ganun lang naman ako. Ay, alam mo, may kapansin ko sa college. Diyan na yung mga bad influence. Mas marami dyan, di ba? Sa inyo ba?
Like, Actually, mas nung maraming college mga na. frat, mas maraming, Oo. kasi legal age na lahat yan eh. Kasi nung nag-college ako, meron akong mga naging classmate na, tara, let's go to SB. Let's ganon, mga, parang kayo, konyo kayo, di ba? Mga rich kids. Wow. Ganon, mahirap, very mahirap lang ako. Sabi ko, sinasabi ko noon, kung may work kasi ako, pero ang totoo, ayoko lang talaga makipag-mingle sa kanila kasi naiilang ako, na-intimidate ako kasi mga social sila, tsaka mayayaman. So, after school, uwi lang talaga ako. Ganon. So, hindi ako sanay go out with rich kids. Aminin ko, naaya na ako once magmarijuana. Pero syempre, tinanggihan ko. Sino yan? Ayoko i-name drop eh. Sige, pero kilala ko? Mamaya, sabi mo sa kanya na. Friends pa kayo? Hindi na. Inaya ka? Anong ginawa mo? Parang, high school ka pa lang yan na may nagaya na sa'yo? High school. Parang senior ko kasi siya. Tapos, merong isang area doon kung saan nagmamarijuana yung mga ayun, sabi, yo, tara, sa banyo, tara, shot, hit ka, ganun. Totoo? Sabi ko, hindi ako nagaganyan, bro. Kahit vape lang, hindi. Boring mo naman. Hindi, sorry, bro. Ganun. Talagang hindi. Bakit ka humindi? Gusto ko malaman. Siyempre, kasi, diba, maayos mo ko pinalaki. Ayoko tsaka parang, diba, inaaral din natin sa Bible na ayaw nating madumihan yung katawan natin. Kaya, kapag nag-smoke, nag-tattoo. Or anything. Pero nothing against sa mga nagtatato. Kasi sa kanila art yun eh. Pero sa amin lang, yun lang yung sinusunod na belief lang. Tsaka ayoko din like madumihan yung, di ba yung looban ko, yung lungs ko, din na magsaani. Kahit e-cigarette lang, ayoko. Kumbaga physical din yun eh. Hindi lang nga Ano na naman? Ang dami ko natutukusan sa podcast na to Mag-uusap talaga tayo mamaya. Yung yun. Yung din. Yung sa, pa inaya ecstasy? Hindi, sa QAV, ganun. Ano yun? Anong QAV? Makapagtsuktsakan? Oo. Sino yan? Yung mga doon, yung mga spakol doon. Inaya ka doon? Nagpunta ka? Hindi, syempre. Okay, good. No, hindi ako magaganon. Good. Never. So, alam mo, mas talamak yata talaga ngayon sa mga Gen Z. Kasi, ewan ko before, ang uso kasi sa amin, gangsta. Alam yung gangsta? Ano yun? Hindi niya alam. OMG, guys. Pakapaliwanag nga dito. Anong geng-geng? Hindi, noon, parang sikat ka. Bukod sa, parang lower, siya ng fraternity. Sa fraternity kasi may hampasan, may sakitan. Sa gangsta, medyo pa cute-cute lang. Yung parang sikat ka lang sa school. Yung, alam mo, she's dating with a gangster. Gangster! Yung ba yung parang liminho, ganun? Parang sikat ka lang sa school kapag member ka ng gangsta, ganyan-ganyan. So, may nanligaw sa akin na, member ng, naging boyfriend ko, na member ng Tapos gangster. Tapos ginost mo no? Hindi ko ginost. Hoy! So, yun yung uso dati mga ganun. Pero ngayon wala nang gangster, di ba? Wala na kasi sa amin, lahat parang liberated na halos lahat. So, parang yung mga pang matatanda na mga ginagawa, nagagawa na din ng mga kaedad ko. Ayun yung nakakalungkot. Kasi nung high school ako walang ganun. Parang mas wild na ngayon actually, yung Gen Z. Talaga? Nung high school ako walang ganun. Pero nung college, yun yung medyo meron na. May mga nag-aaya na sa akin na mag-ecstasy. Tapos iniiwasan ko din. Hindi ko na sila fini-friend. Parang na lang kami. Parang civil na lang. Ganun. Pag ganun, alam ko na agad kung sino yung dapat iwasan. Kasi alam ko na baka it can lead to somewhere pa eh. To something eh. Ganun. So, wag na lang. Alam mo yung may narinig akong advice once. Yung, di ba, may bulok na prutas. Pag tinabi mo siya sa fresh na prutas, mahalo. Mabubulok din yung yung fresh. Oo. Parang ganun daw sa friends. Yeah, so talagang dapat very careful ka sa pagpili ng friends kasi napakalaki ng influence ng mga nakapaligid sa'yo. The way you think, the way you talk, lahat, mahahawa ka talaga. So, di mo na mamalayan ganun. Buti ikaw, wala kang friends. Wala kang friends. Si Almira lang nakipagkaibigan sa akin nung college. Ba lahat? Halos lahat ba? Bad influence? Feeling ko na nai-intimidate sila sa akin. Ayaw nilang lumapit. Feeling nila suplada ako or intimidating yung itsura ko. Tapos tahimik pa ako. Hindi ako ngumingiti kahit kanino. Tahimik lang ako. Nung pumasok ako ng college, nakahiwalay ako ng upuan. So, hindi ako mahihiyain ako. Hindi ako marunong ng, hello, I'm ganyan. Hindi ko kaya yung ganun. So, silang lumalapit sa akin. Walang nagaganon. So, sabi ko, okay, sige, di mag-aaral na lang ako. Tapos, si Almira lang yung bukod tanging lumapit sa akin. Tapos, nilibre ko na siya agad ng burger. Tapos, ayun na. Kaya kami naging friends. Di ko na maalala. Burger station ba yun sa labas? Cheeseburger yata, nilibre ko siya. Tapos, binigyan ko siya ng chocolate. Hindi ko alam, basta something na gano'n. Ganon din ako sa school. Maraming sa akin, na-intimidate. Akala nila, dahil porke artista, snobber, ganon. Talaga? Pero, as they got to know me,
sabi nila, ay David, alam mo ikaw, hindi ka nagpaano. Pati yung teachers Mm-mm. hindi daw ako nagpa-affect sa fame or money or ano. Ayun kasi tinuturo ko sa'yo, di ba? Maging Mm-mm. humble ka. Pantay-pantay lang lahat kayo. Kasi kahit gaano karaming blessings ibigay sa'yo ni God, di ba? Mm-mm. Pwede niya bawiin yun eh. Like, sa isang ano lang. Ikaw, di ba na-experience mo Thankful na ka yun, dapat Mika? lagi. Na-experience mo ng up, low. Oo. Dumating ako sa point na sobrang at my lowest. Ano Lalo ba na yung... nung struggling ako sa school. Kaya lagi ko sinasabi, iniisip ko na lang kapag, sa lahat ng mga estudyante, pati na rin sa'yo, pag feeling nyo sa college life, struggling kayo, or kahit sa high school life, isipin nyo lagi, ako itong iniisip ko na matatapos din to, isang taon na lang, 2 years na lang, or ilang months na lang. Tapos totoo naman, after nun, wala nang problema kasi work na eh. Pero, alam mo sa aming mga Gen Z, parang mas hindi naman sa this is only my opinion, na parang mas na kami, mas sensitive or Sensitive nga kayo, bakit? hindi ko alam, pero Pansin mas ko din madali kami yan. malungkot, mas madali kami Bakit? magtanim. Hindi ko din ma-explain eh. Parang minsan gusto ko lang magpakalungkot ng wala lang. Alam mo yun, yung parang gusto ko lang mag-emote lang ng Oo nga, pero kami nung time namin, sobrang strong kasi ng personality namin. Nalulungkot din kami, pero siguro dahil hindi ko alam kung dahil sa pagpapalaki or sa environment. Hindi kaya sa sa dahil, household yun. Hindi ko rin alam, pero ako kasi sanay ako sa palo, kurot. So, Mm-mm. wala na lang sa akin yung pain. Kaya Kumbaga nga. sanay ako maging matapang na lumaban ka, hindi pwedeng malungkot ka lang. Ganon. Siguro, kasi yung mga magulang namin noon talagang mahigpit pa eh. So, siguro nasanay kami na dapat matapang ka, dapat palaban ka, dapat ganyan. Sanayin mo, ganon. Hindi kaya sa parenting yun, Mika. Pwede rin. Kapag mas parang, tawag dito, yung, ano ba yung tough love, mas nagiging strong yung pero kung mas open, mas nagiging sensitive. Pero ako ba, ano ba ako? Gentle parenting? Gentle parenting naman si Mami Ka. Kasi masungit din ako eh. Nagsusungit din ako eh. Minsan masungit. Kasi hindi naman pwedeng laging, anong gusto mo? Ayoko naman ng ganun, di ba? Mm-mm. Parang, masaspoil naman kayo. So, kung pwede, pag sinabi kong hindi talaga uubra, di ba, kahit anong paalam mo, hindi talaga pwede kasi rules ko yun, parang ganun. Mm-mm. Kasi dapat may may mga rules ka din. Hindi pwedeng lahat ng gusto ng anak mo, susundin mo. Pero pwede din sa yung hindi napapansin ng magulang. Kasi maraming parents ngayon puro work. Possible. Siguro din, no? Kasi may friend ako, di ba, si JM. Oo. Hindi ko alam kung may problems pa siya sa bahay, pero parang... Nagkaroon siya ng depression or anxiety. Nagkaroon siya ng depression. Kaya, mas prone kami sa mental health issues. Kaya importante na yung mga parents nowadays, kinukumusta lagi yung anak. Mm-mm. How are you? Ano nangyari sa school? Oo, ganda ng film. Kaka-upload ko lang yung... Kaya si David naman, kapag malungkot siya, alam ko na eh. Hindi ko alam ganun talaga sa nanay eh. Ramdam mo talaga kung anong problema ng anak. Mm-mm. 'Di ba? Kasi kami nararamdaman namin dahil kilala namin kayo mula sa tiyan eh, hanggang sa paglabas eh. So alam ko na may problema to, sasabihin ko, may problema ka ba? Pero minsan to, hindi agad siya nag-open up. Matagal. Minsan inip na ako. Sabi ko, tagal mag-open up Minsan kasi gusto ko i-solve naman yung sarili kong issues. Kasi, oo, kaso pag hindi mo na kaya, it's okay na sabihin mo. Kaysa dibdibin mo mag-isa. So, pag di niya na kaya, minsan yayakap na yan, iiyak na yan. Tapos papayuhan ko na siya, ganun. Papalakasin ko yung loob niya. Kaya, ako minsan ganun lang ako kay Mami Ka eh. Kaya advice ko sa mga ka-Gen Z na katulad ko, na kapag sobrang bigat na, one time, di ba, umiyak lang ako bigla sa Mika. Niyakap na lang kita. Walang explanation. Hindi ko sinabi ko na problema. Ako bigla na lang akong parang nilet go ko na lang, nilet out ko na lang. Tapos minsan, iniisip ko na, nalulungkot ka na sa mga ganyang bagay. Nung araw nga, ako nga, mas malala yung naranasan ko, pero hindi nyo kasi kailangan sabihin yun sa kanila. Kasi kapag sinabi nyo sa kanila, ako nga, nung araw, ganyan, wala yan. Parang ini-invalidate nyo kasing feelings nila nun eh. Ganun eh. So ako, nasa isip ko lang siya, sabi ko, bakit nasasaktan siya? Para sa akin, mababaw lang yun at saka mas malala yung pinagdaanan ko. Pero nare-realize ko na, hindi ko to pwedeng sabihin. Kasi baka lalo siyang malungkot. Pangalawa, iba yung emotions niya sa emotions ko nung araw. At magkaiba tayo ng time, na kinalakihan. Siguro nung time na yon medyo strong pa lahat ng mga tao at iba pa yung environment. Pero ngayon kasi, mas talamak yung pain, mas talamak yung, mas sensitive yung mga nangyayari. So, kailangan i-acknowledge ko lang yung feelings Tsaka nyo. kasi kami, at a young age, parang ang dami na naming nalaman. Siguro dahil sa... Advance kasi yung technology. Yes, siguro nga. Siguro dahil doon. Diba? Siguro. At siguro mga 14, 18, mga 16, pumapasok na minsan sa isip namin yung suicide. Totoo? Pero ikaw ba naisip mo na yun? Pumasok siya, dumaan siya sa isip mo?
parang wala pa akong ganong kalala na Buti problema. naman. Diba? Kasi, Oo. ayoko eh. Alam ko kasi na suicide is like the easiest way para lumayo ka sa mga problema mo. Pero at the same time, ano naman maging apekto nito sa mga mahal ko sa buhay? Oo, kami. So, naisip mo kami. Mm-mm. Yun. So, at least naisip Kasi alam kami. ko, pag nagpakamatay ako, tapos si mami ka, na ano niya yun, Diyos ko, hindi niya kakayanin yun. Parang Alam mo siguro naman ako, habang magkasakit buhay, ka lang. diba? Baka sabayin niya pa ako. Kaya Hindi nga, kakayanin mahirap. nila mami ka yun. So, yun. It's very important na dahil iba na yung mga Gen Z ngayon, talagang lagi nyo silang tapikin. Kumusta ka? Okay ka ba? Ganyan. I-guide nyo talaga sila. Ano siguro yun sa technology talaga? Pwede rin, advance, kasi mas marami na kayong alam eh. Lagi ako inaano ni mami ka tungkol sa mga phone, gadget, gano'n. Noon kasi, alam mo, wala kaming cellphone, walang kahit na ano, walang laptop, walang internet. Boring kung sa totoo lang, boring talaga. Pero alam mo, mas napapaigting yung ano yung samahan yung magkakaibigan, samahan yung family. Kasi pag kumakain, wala kang ibang choice kundi kumain lang. Kapag aalis, wala kang ibang choice kundi magkwentuhan lang. Tapos noon, ang uso pa noon, ang bonding noon Ay, di ba? Hindi, bago pa yon. Ang uso noon, pag walang pasok, pag bakasyon ko or school, pupunta ako sa bahay ng classmate ko. Doon ako magme-merienda or doon ako magdi-dinner. So parang, ang sarap talaga sa pakiramdam na siya lang yung nakikita mo, ikaw lang yung nakikita niya. Tapos maglalaro ako ng Barbie kasi wala akong Barbie nung araw. So high school na ako, nagba-Barbie pa ako. Totoo yan. First year high school hanggang second year high school, pupunta ako sa classmate ko para makilaro ng Barbie kasi ang dami niya ng Barbie. Tapos ang saya-saya sa pakiramdam every time na umuwi ako. Tapos tutulog ako na maaga hanggang sa ayun na, nagkaroon na ng radyo, nakikinig na ako ng music, tapos pager. Nung lumabas yung pager, grabe, pinaglalaroan ko talaga. Pati si mami, pinipage ko. Pati sarili ko, pinipage ko. Di ba mga para lang makareceive ako. naniligaw din sa'yo, pinipage ka? Pinipage, oo. Tapos noon pa lang, nagpa-prank na talaga ako. Si mami yung may-ari ng pager, sabihin ko, nakidnap po yung anak nyo, ganyan. Di syempre yung operator, ano po yun? Nakidnap ang anak mo, ganyan. So, prankster na ako noon pa man. Di ba ginawa ko na yun sa'yo dati? Oo. Nakidnap si David. Pengi ako 1 million. Bayo to eh. Tapos after ng pager, ayun na yung malalaking cellphone. Ang mahal nun pag may ganun ka, social ka. So, ang ginawa ko, pinagtatawagan ko lahat ng classmate ko, hello, naka-cellphone ako ngayon, naka-cellphone ako, ganyan. Sabi ko, may cellphone na ako. So, sa kakatawag ko sa lahat ng classmate ko na may cellphone na ako, ang laki ng bill, galit na galit si mami. So, naputulan kami. Tapos, ayun na, nauso na yung landline. Yung landline naman, ang uso naman nun yung, pwede makipag-phone pal. Alam mo yun? Hindi mo na kasi alam. Pwede makapag-phone pal. Boses-boses lang. Pag na-inlove ka sa boses, ay, magkaka-boyfriend ka na. Parang ganun. Oo, minsan may tumatawag or minsan din nagloloko ako. Lo, sino to? Ganyan. Ay, delivery po ng ganyan. Tapos bababaan ako. Manluloko ka, baba. Ganon. Hanggang sa nauso na yung three-way, nag-three-way din ako na nanluloko din kami. Yung mga kalokohan ko talaga noon hanggang sa, ayun na, nagkaroon na ng cellphone. Yung cellphone talaga na 3310, 5110. Yan yung mga nauuso eh. So, noon pa, parang piso per text. Tapos per tawag may bayad din. So, ewan ko, nakakamiss lang yung era na ganun. Hanggang sa, ayun na, naging smartphones na. Kayo, smartphones. Nag-ano ka ba nun, Mika? Computer shop, ganun? Feeling ko yun. Yes, nagko-computer shop ako. Nagbabayad ako. Naglalaro ka doon? Kaming dalawa ni Mami, hindi. Nakikipag-chat. What? Si Mami kasi nakikipag-chat. So, nakikipag-chat din ako. Tapos minsan, nag-friendster pa yata nun. Nag-friendster ako, nag-yahoo mail. Tapos nakikipagkantahan sa mga chatroom. Yun ang uso noon. Pero ngayon wala na kasi. First phone ko, alam mo yung tablet? Anong first phone mo? First phone, yung para siyang, hindi siya phone para siyang tablet na cellphone na malaki. Nilalagay ko sa bulsa ko, parang grade 5 ako nun, first phone ko. Nilabas ko, ano yan, David? Pero meron din sila nun. Lahat sila naka-iPhone. Tapos ikaw hindi ko alam kung anong brand, show me something. Paglabas ko, yo, what's up, guys? This is my iPad. Sabi, what's that? Oh my God. What is that? Is that Samsung or something? What the heck, bro? Talaga? Tapos, nag-upgrade naman. iPhone X naman. Oh. So, ayun na, doon na nagsimula. Ayun, hindi niya na ako nadadatnan sa bahay. Lagi na ako nagsisigaw-sigaw. Actually, nung first time na magka-phone ka, ang saya ko kasi nakakausap na kita eh. San ka? Where are you? Ganyan-ganyan. Tapos ngayon, pero ngayon, busit na ako na may phone ka. Sana wag na lang. Kasi pag kinakausap mo, tulala, sabi ko, ano ba? Tapos pag kakain katabi yung phone. Sabi ko, ang rules ko kasi pag kumakain, huwag yun na maitabi yung phone. Tapos pag nagdadrive, alam mo, susunduin ko or something. Ngayon na nga lang tayo mag-uusap, mag-phone ka pa. Tapos matutulog, nag-phone din. Minsan sabi ko, ba't di mo nalang kainin yung phone mo? Di ba para mabusog ka?
Relate ba kayo sa akin? Di ba? Grabe talaga yung pagsa-cellphone. Na-addict din naman kayo. Pero kahit na, Minsan nga, hindi ka makausap, Mika, kapag isap ka, Mika. work yun. Work din naman yung ginagawa ko minsan. Pero grabe kayo. At saka, grabe din kayo sa music, no? Naka-cellphone kayo, naka-headset lagi. Yun yung mga tatak ng Gen Z. May ganun, di ba? Ang tawag doon? AirPods. Saka may ganun. Na hindi mo na talaga makausap. O, kayo na lang yung may mundo? Wala na kami? Music na lang? Alam mo, pag tumanda kayo, wala na kayo maririnig. Maaga kayo mabibingi. Kaka-headset nyo. Kasi alam mo sa amin sa Gen Z, merong tinatawag na main character syndrome. Alam mo ano yun? Hindi. Yung, di ba, sa mga teleserye, mga bida, main character, gano'n, naglalakad kami, music, gano'n. So, parang gusto namin ganun kami. Gano'n? Ako minsan sa, pagpapasok ako sa school, AirPods ako, bibili ako music. Oh my God, para sa akin umiikot yung mundo. So feeling nyo bida kayo? Feeling namin bida-bida kami. May ganun pala kayo. Pero ako na-experience ko naman yung yung bago yung phones. Like, bago ma-invento yung mga cellphone. Diba, nung araw, sa Paco, tayo doon, nakatira tayo, nakipaglaro ako sa mga batang kalye. Na-experience mo yung ganon? Na-experience ko yun. Diba nga, di ba binabasa ko pa yung ibang bata doon? Oo. Laking squatter to. Yes, laking squatter. Tapos lumalangoy pa kami sa Sa baha. Swimming pool namin yun, di ba? Kaya nga, ano ba yan? Ganun din ba kayo nung araw, Mika? Oo, ganun talaga. Naliligo pa kami sa ulan. Kailan ko uling naligo sa ulan? Tapos, pupunta sa Antipolo, inakit ko po yung mga puno kaya. At least na-experience mo yung pagkabata. Di ba nakaupo sa Kalabaw, di ba sa Bicol, mga ganun tayo. Oo. So, ayun nga, yun yung mga nakakamiss noon. Yung talagang, talagang iba yung feeling na na walang ibang gadget. Kayo lang talaga yung nagkakausap. Pero alam mo yung mga bata ngayon, nagugulat ako. Grabe. Bakit? Parang, advance? Diba lahat sila may cellphone na. So, one time sa school, naglalakad ako. May parang 3 bata lumapit sa akin. Oh. What's up? Tapos, in-word ako. Alam mo yun? Minura ka? Oh. What's up? Minura ako. Alam mo kasi sa napapanood din yan, tsaka sa naririnig. Parang patalamak na ng talamak. Nagulat ako. Tapos, may sabi niya, sabi niya ng bata. Oh my God. OMG. Parang grade 3 lang siya, no? Nagulat ako. Tingin mo ba, Mika, magiging mabuting tatay ba ako? Oo naman. Pero feeling ko mahigpit ka. Kasi mahigpit ka kay Kayla eh. Pero okay lang yun. Kasi hindi dapat talaga merong respect at takot pa din kahit paano. Ayoko talaga lumaki. Pag nagkaanak ako, ayoko lumaki siya na yung parang mga batang yun na nakikita ko na minumura-mura lang kung sino-sino. Siyempre, depende rin talaga sa pagpapalaki yun. Siguro pag nagkaanak ako, hindi ko papaligawan. Anak agad Wala ka pang love life, anak agad. Kaya nga love life. Ayoko na. Speaking of love life. Oo. Hi. Huwag ka muna mag-love life. Yan ang lagi ko sinasabi sa kanya. Alam nyo, may sumpa sa akin Hindi lang siya pero yung nanay ko kasi nung araw, marami siyang ginost na lalaki. Hoy! Kasi, so feeling mo ko yung karma? Yes. Kasi bago mauso ang red flags, there was gandang Uy, grabe ka na. Hoy, naman talaga ako. Sorry, Mika. Ito kasi yun. Sabi niya kasi sa akin one time, Mika, bakit parang lahat na namimit kong girl, yung mga kapintasan nila, ba't parang nasa iyo lahat? Yung mga topakin lahat and everything. Parang ikaw yung sumasalamin sa lahat. All kasi, in one. Baka kasi manood yung mga yung mga naligaw. Don't say bad words na. Pero ayun nga, maraming beses ako nag-ghost, napapasa, ganun. Masyado kasi mabait. Lahat sila, yung nanay ko, parang, Mika, baka may gusto kayo palawanan. Kasi kunento niya sa akin, alam mo kasi, David, yung mga nililigaw ako ng araw, ayoko masyado mabait. Gusto ko yung bad boy. Gusto ko hindi ako pinapansin. Gusto ko yung parang iniitsapwera lang ako. Grabe naman. Gusto ko yung... Kasi naaano ka sa challenge kasi yung ibang babae. Pag sobrang bait mo, parang given na, tapos anong sunod? Gusto ni Mami kasi yung naghahabol. So, lahat na mababait. Hoy! Mga more than 20 yung ginost niya ng mga lalaki. Grabe ka naman ang ginost. 20, hindi tapos, naman. Aminado naman ako, may mga nasaktan ako dati. Pero alam niyo kung paano nag-isumpa. Kasi yung mga ginawa niya sa lalaking yun din yung mga naging parang nangyari sa akin. May ginost siya, may pinaasa siya, may pinaghintay siya sa date. Mga ganun. Hoy, grabe ka naman. Babash talaga ako. Bata pa kasi ako nun. Aga ko kasi nagloko-loko. Pero that was before. High school pa ako nun. Tama, high school ka din. Nangyari. Pero,
Oo, pero maghintay ka lang. Kasi sabi ko, lagi ko sinasabi kay David, huwag mong madaliin yung love life mo ngayon. Kasi lahat ng mamimit mo ngayon, pwede pa magbago isip niyan. At even you, pwede pa magbago isip mo. So parang, hindi pa ito yung right time na doon ka Hindi, mag-focus. alam ko naman yun, pero minsan kasi, di ba, hindi ko alam kung Gusto mo rin ikaw kiligin. din, na parang ang dami ko nakikita mo, Joel, parang, kailan ba ako? Bata ka pa. Ano Hindi, ka ba? parang gusto ko 18 ka lang pa naman lang. maka-experience ng teenage love life na. Ay, yung gano'n. Yung Gusto ko kinikilig-kilig. naman, may ini-spoil ako, Sabagay. gano'n, di ba? May, di ba, naubos pera ko. Pero hindi din dapat kasi pag nagka-jowa ka, feeling ko ibibigay mo ang buong bahay Napakapatid lahat ng damit mo ibigay mo. Ganyan siya. Nagka-crush siya. Alam niyo ginawa niya. Nagsabi siya sa akin, lumabas daw sila together, sinamahan daw niya, tapos pinamili niya ng school supplies. Sabi ko, ha? School supplies? Sabi ko, grabe ka naman pala. Sobrang galante mo to the highest level. Pero sa bagay, ganyan din naman yung mga nanligaw sa akin. Parang ikaw. Binibigay lahat. Wala pa nanligaw sa akin na kuripot. Ayoko kasi ng kuripot. Number 1 rule ko yun. Kung gusto mo ako, dapat galante ka. Good provider ka. Hindi yung titipirin mo. Kung magkukuripot ka, ayoko ng ganun. Pero may iba naman na na gusto yung okay lang kahit fishball lang kinakain. Ay, okay lang naman sa akin yun. Oo naman. Pero wag lang yung ako yung pagbabayarin mo. Mga ganun. Ayoko ng ganung level. Eto, tanong kita, Mika. Sa first date, sino dapat magbabayad? Actually, lahat dapat lalaki. Lalaki. Ganun din ako sa lahat ko. ng mga nakadate ko. Unless mag yung babae na ako na. Pag siya'y nagsabi ng ganun, okay lang naman din. Kalala na kung kayo na, alam mo yun. So, okay. Sa first date, 50-50 or lalaki? Hindi, talagang lalaki talaga. Ganun ka naman feeling ko ganun ka naman. Ganun naman ako sa lahat ng mga nakadate ko. Talaga ba? Actually, yun, feeling ko, yun yung mga times na tumatakas ako. Hindi kasi pala. Parang, sasabihin ko, Mika, alis kami ni Zach. So hindi talaga si Zach kasama mo. Pero pag may crush siya, pinapakita niya muna, Mika, anong palagay mo? Tapos never ako nagkamali sa lahat ng mga judgment Hindi ko alam paano, pero never siya nagkamali. Parang, ito, sasaktan ka niyan. Ito, papaasahin ka niyan. Parang, oh my God. Ito, friends lang niyan sa'yo. Tama. Tapos sabi ko, mukhang bitch to. Diba? Feeling ko bitch ito. Ganun talaga. Pero hindi ko alam kung saan siya nagja-judge, pero una tinitignan kung paano magdamit. Tapos, first time ko nagkaroon ng boto ako. Ayaw niya dun sa boto ko. Yun yung gusto ko talaga kasi sobrang magalang, sobrang bait. Tapos gustong-gusto pa siya. Siyempre, ako as a mom, gusto ko yung love na love siya at aalagaan siya. Pero hindi niya type. Sabi niya, Mika, hindi ko talaga type. Ang mga gusto niya yung mga bitchesa. Bakit ganun? Ayaw mo na mababait? Mana ka sa akin? Siguro. Bakit ganun? Parang nagigets ko na si Mami ka sa diba? Point na yun. Ayaw niya ng sobrang bait. Ewan ko ba? Pero sana makahanap ka ng kung hindi ka talaga sasaktan. Kasi alam ko sobrang lambot din ng puso mo Tsaka marupok ka Wow. Kaya alam ko na ma-hurt kapag hindi ka namili ng tama. Paano hindi ka nasasaktan sa mga lahat ng ginaghost mo? Naman ako. Eto na lang, tanong ko na lang. Kasi marami ako nakikita na, kunyari, may pinaasa daw silang boy or may ginost sila, tapos biglang mareremind ka, ay, parang siya talaga yung parang ang tama ng trato niya sa akin, parang... Ayun, nare-realize mo after, ganon? Nare-realize mo ba yun? Meron akong na-realize before, parang naging boyfriend ko siya. Ayaw ko sa kanya kasi sobrang bait niya. Tapos gusto siya ni Mami. Tapos na-realize ko after so many years, kaso taken na siya. Imperfect, gano'n. Sabi ko, sana pala siya na lang. Sana pala nakinig ako sa mama ko. Kasi inuna ko yung kilig-kilig Sa umpisa lang pala talaga lagi yung kilig. Pero at the same time, kailangan mo pa rin i-assess yung pagkatao ng tao. Ever. Hindi mo na siya sinubukang parang... Hindi, kasi may asawa. After ko siyang masaktan, nagka-jowa agad siya, tapos nagkaanak agad. So parang naging mabilisan. After ko, yun agad yung napangasawa niya. So yun lang. Alam niyo minsan, so, guys. ingatan niyo rin yung pagpili. Alam niyo minsan, sa K-drama na lang kami kinikilig ni Mami. Actually, sigawan kami ni David. Diyan kayo magkasundo sa K-drama. Nanonood kami gabi-gabi ng K-drama. Because... Uy, alam mo, pero nung araw kami, wala kaming TV, tsaka uso nun yung makikipunta ka sa kapitbahay para lang makanood. Ganun noon. Oo, pupunta ako sa kapitbahay ko, manonood ako ng concert, manonood ng TV. Uso yun noon. Ngayon kasi walang ganun, di ba? Ngayon, ang pagpunta sa bahay, tambay or may problema yung friend mo, ganun lang. Sa amin na nakikinood kami. Ganun. Hindi ba unsafe yun? Paano kung Friend mo nga, bahay ng friend mo. Tsaka masarap pumunta sa bahay lagi ng friend. Yun yung uso noon. Ngayon kasi puro chat na lang Video call, ganun. So, ayun. O sa computer shop?
Ano ba yung nanonood dun? May bayad eh. May bayad. Tsaka, dati VHS player, DVD player, puro ganon. Ngayon kasi lahat nasa online na, di ba? Tsaka noon, ang mga chismis at balita sa radyo at TV lang. Ngayon, nasa TikTok, nasa kung saan-saan. Ang dami mo Doon mo na malalaman. Ang dami palang time nung araw na yun, Mika. Akala ko ba nag-work ka na nun? Nag-work ako, pero hindi naman araw-araw. Siyempre, dubbing lang yun. Tsaka, ko noon, parang nagre-rent pa kami ng mga VHS para yun yung pampasaya namin. VHS? Dati, sobrang hirap maging masaya. Kumbaga, parang maliit na bagay, big deal na sa amin. Ngayon, parang sobrang, sobrang daling magpasaya ng tao pala noon. Kasi yung mga maliit na bagay, sobrang ini-embrace mo talaga. Tsaka appreciated mo. Ngayon, parang hirap na hirap ka magpasaya ng tao kasi binibigay na sa'yo lahat-lahat nga meron ka tapos nagre-reklamo ka pa. So, kailangan yun, i-thank nyo din yung mga blessings nyo at saka yung mga bagay na meron kayo. Kaya minsan ang babaw ni Mami ka, tumatawa na lang bigla, hindi ko lang bakit. Magkakapit ka lang ba? Parang dati kasi deprive kami sa mga bagay-bagay. Kayo lahat andyan na nga sa inyo. Ano pang hahanapin nyo, di ba? So, siguro pag inisip nyo, lalo ngayon may comparison, pag na-realize nyo, oo nga, no, nasa amin na lahat. Hindi ka ba nag-i-enjoy sa work mo? Di ba yung work mo pupunta ka sa mga bar? Kakanta-kanta. Bar. Nag-i-enjoy ako kasi passion ko, pero at the same time, parang dapat yung ginagawa ko ng mga time na yun, hindi pa ako nag-work, pero nag-work ako. Pero wala naman ako regrets, pero minsan napupuyat ako, napapagod ako. So yun, doon umikot kasi yung mundo ko puro work Pero ngayon ang mga Gen Z, mas gusto nila mag-work agad, no? Tsaka magplano. Parang ikaw, ang aga pa gusto mo na agad mag-business, parang hindi gano'n. Kasi sa amin tumatak na yung parang mindset na siguro by 30 dapat retired na kami. Oo, mas mas organized yata kayo. Parang, kilala mo si Josh Mojica? Oo. Parang 20s pa lang, millionaire na siya. Yun yung parang goal namin. Yun nga yung napansin ko ngayon. Ayaw namin na, may enjoy ko pa yung pera ko pag 40, parang, 50 na ako. Parang ugod-ugod na ako. Tsaka parang ako, gusto ko millionaire na ako siguro by 30, tapos skydiving ako, bili ako kung saan. So, alam nyo kung paano i-limit yung sarili nyo. Alam nyo kung kailan work, alam nyo kung kailan mag-vacation. Kami kasi all work Ganda na mga millennials, parang work. Sige pa, may konting time pa, sige overtime pa. Kayo kasi, you know when to stop. Pag feeling nyo, kailangan ko mag-vacation. Parang ikaw, okay, work, okay, tapos na yung school. Gusto ko mag-vacation. Parang alam nila. Diba? Pinipilit mo ako mag-Taiwan. Kasi gusto mo mag-vacation. Sabi ko, oo nga naman, sige, pero, deserve mo yan. Kailangan ba? Hindi pa ako, hindi pa ako kumikita Alam nyo kung paano i-handle yung expenses nyo din. At saka yung time management. Marunong kayo dyan. Yun naman ang bilib ako sa inyo. At meron pa, bilib din ako sa inyo sa music. In fairness gusto ko yung mga music ng Gen Z. Talaga ba? Oo, yung first time mo palang mapakinggan, ganito pala sila. Pero, tsaka talented din kayo. Sa amin, ang tawag dito, parang pare-parehas lang yung music. Pero may iba na may mga rare naman na pero hindi ko alam, pero mas gusto ko yung music nung araw. Talaga? May old school, din kayo, vibes? Kailan lang nanood ako ng concert ni Sir Gary V. Nagustuhan mo si Sir Gary. Naging idol niya si Gary Valenciano. Kaya ko ba? Diba? Parang mas may buhay siya Tsaka yung mas may power sa yung music kasi. Actually kasi, yung mga ibang songs ngayon, revival lang naman din yun in the past. Sabagay. So, nagkakaroon ng ibang timpla. Kaya siguro nagugustuhan nyo din. Nagkakaiba ng melody or something na Pero yun din yung mga music nung araw. Sino ba favorite artist mo ngayon sa Gen Z namin? Si Arthur Neri. Si Opium? Madami OPM? akong gusto sa inyo. Mga OPM. Sila Zach Tabudlo, yung kumanta ng Tibok. Sino ba yun? Kumanta ng Tibok. Ang Tibok. Earl. Oo, yun. Tsaka yung Baby, si Rob. Baby, ikaw lang ako yung talaga. Kapugyo. Kasi makaluma yung kanta nila Tsaka marami. Si Bini. Bini. Crush mo si Bini Mika. Si Bini Mika. Bias ko yun Sa naman tayo, fashion style. Alam mo, yung fashion nyo ngayon, yan din kami nung araw nung 90s era millennials. Yung mga baggy jeans, loose na ganyan din kami. Bumabalik na yun. Yes, bumabalik naman talaga ang mga fashion. Parang lahat kami puro naka-baggy na, naka-jeans. Gusto namin yung Pero nung araw, di ba may point na puro skinny jeans lang, tapos wala, mas maganda yung fashion niya, kaya mas binabalik Pero bakit pansin ko parang plain lang yung kulay nyo? It's either white, gray, cream. Hindi kayo kami kasi colorful parang mala Jolina magdangal kami before May yellow, green, pinkish very makulay. Kayo parang hindi, lang. Sa amin Mika? Tame lang kayo. Hindi ko alam anong tawag dun sa fashion na yun. Pero yung magja-jacket ka, tas nakapalda, tas naka-shoes, tas may necktie kami. Yun yung parang sikat ngayon. Hindi kayo ma-colorful, no? Hindi.
Simple Mas lang ano kayo, kami, pero anong malakas ang tawag dun? dating. Yung simple, may word dun eh. Anong tawag dun? Simple. Basta. Di ba? Kailangan nyo pang lagyan ng bagong term. Okay na yun, simple. Ang dami nyo rin term ngayon. Situationship, mga kung ano-ano. Ano ba tawag dun sa inyo MU lang yun. Oo. Diba? Ang daming, hindi ko na alam iba pang mga terms, Sa diba? may talking stage, situationship. Oo. Tapos eto pa, merong OJT sa office namin. Pinagsulat ko ng mga schedule. Sabi ko, ano tong TL? Ano tong ganyan? Bakit lahat lahat maiiksi na? Ayaw niyong buuin. Tinatamad ba kayo magsulat? Pag nagte-text ka naman minsan eh. Sabi ko, hindi ko naintindihan ano yung mga, di ba? Halimbawa, kunyari lang, BRB. Alam ko naman yun, be right back. Pero yung ibang terms, sabi ko, ba't sobrang iiksi? Bakit sobrang tamad nyo mag-type? Bakit? Pagsagot. Bakit lahat paiksi ng paiksi yung mga words? Hindi ko alam. Di ba? Yun yung hindi ko nagigets minsan. Pero, iran nyo yan eh. Ako minsan gusto ko, baka siguro batang 90s ako, gusto ko tawag na lang din eh. Kaya hindi ako sumasagot sa'yo eh. Ayun pa ang isa. Bakit hindi ka ikaw lang ba yon o lahat kayo? Kasi ikaw hindi ka sumasagot ng tawag, gigil na gigil ako. Ako lang siguro. Gusto ko tinatawagan. Tawagan mo na lang ako, Meka, kung gano'n. Kahit tawag, di ka rin sumasagot. Kahit sa chat, bihira kayo mag-reply. Hindi ako sumasagot pag tawag. Paano kung emergency? Yung sinasabi ko, pag ako tumatawag, sagutin nyo. Kasi baka mamay emergency, pagsisihan nyo. Yun. Kaya nga eh. O yan. Tapusin na natin to. So, ayun, sa dinami-dami na napag-usapan namin ni Mami, sana may mga natutunan kayo, guys. And this is only the beginning of many, many episodes. Yes, marami pa kayong pag-uusapan about Gen Zs after this one. Meron pa mga love life. Kasi puro mga classmates mo or mga friends mo. At least nakita natin yung perspective ng millennials, ng mga not so bata, sa mga Gen Z. Sana may natutunan kami sa mga namin. Yes. Mga pag-isip namin. So, ayun. Thank you so much for listening to this podcast. And, gandang Kyra, David Remo. Ay, nga pala. Gusto ko i-promote. Ano? Promote natin. Alin? Yung mag-release ako ng mga bagong kanta eh. Ayan, abangan nyo sa Spotify. Yes, abangan nyo sa Spotify mga new songs ko, David Remo. So, ayun. Thank you for listening, guys. Comment down kung ano yung mga gusto nyo sabihin. Suggestions or anything. Topics. Yes. Okay. Alright. Bye-bye. Bye.